Nakaka-inspire at punong-puno ng pag-asa ang vlog update ni Ma'am Nida tungkol kina Mylene at Russell sa bago nilang paaralan. Ayon sa kanya, maayos na nakakapag-adjust ang dalawa sa kanilang bagong kapaligiran, may mga bago na silang kakilala at may mga taong kumikilala rin sa kanila. Gayunpaman, aminado sila na namimiss pa rin nila ang dati nilang paaralan. Sa katunayan, binati pa ni Mylene ang lahat ng dati niyang guro at ang kanilang principal na dumalo sa kanyang debut, isang simpleng kilos na nagpapakita ng kanyang pasasalamat at kabab ang loob. Ibinahagi rin ni Ma'am Nida na nakapagpadala na ng allowance para kina Mylene at Russell ang kanilang mga sponsor ngayong buwan. Plano rin niyang samahan si Mylene sa bangko para magbukas ng sariling account, dahil marami itong natanggap na pera na hindi pa kailangan gastusin. Ayon kay Ma'am Nida, since 18 na si Mylene, tama lang na matutunan niyang mag-impok at maging responsable sa pera. Ganoon din ang balak niyang gawin para kay Russell kapag ito'y mag-18 na rin. Isa itong napakagandang hakbang para maturuan ang mga kabataan ng financial literacy habang maaga. Ibinahagi rin ni Mylene ang malaking kaibahan ng kanilang buhay ngayon kumpara noong nasa Davao pa sila. Dito sa Laguna, sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya ni Sir Paul, nakakapag-focus sila sa pag-aaral. Hindi na nila kailangan mag-absent para magbantay ng kapatid o dahil walang makain. Aniya, dito ay nabibili agad ang kanilang mga kailangang gamit sa eskwela, at buo ang kanilang atensyon sa pag-aaral, walang iba pang iniisip kundi ang mangarap at magsikap. Wala raw siyang pinagsisisihan sa pagpunta dito, dahil kung nanatili siya sa kanila, baka mas lalong nahirapan ang kanyang mga magulang. Sinabi pa ni Mylene na mas marami siyang natutunan dito sa bago nilang paaralan. Noon daw ay hindi pa niya naiintindihan na may iba't ibang subject pala ang bawat aralin. May mga pagkakataon pa noon na hindi niya naipapasa ang mga proyekto dahil hindi nila naiintindihan ng kanyang ina kung ano ang ipinapabili ng guro. Isang lumang notebook lang daw ang gamit niya dati, walang cover at punit-punit pa. Nang tanungin si Russell ni Ma'am Nida kung pinagsisisihan ba niya ang pagpunta rito, sinabi niyang naka-move on na siya. Inamin niya na noong una, palagi siyang naiiyak dahil sa pangungulila, pero napagtanto niyang para rin ito sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Ikinwento niya na sa dati nilang lugar, napakalayo ng nilalakad nila papunta sa paaralan, minsan umuulan, bumabaha ang ilog na tinatawid nila, at nababasa ang kanilang mga gamit. Dito naman, lahat ng kailangan nila ay agad na ibibigay. Noon daw, pagkatapos ng klase, diretso pa siya sa bukid para magigib, manguha ng kamote at panggatong. Hindi na siya makapag-aral dahil ang iniisip na lang nila ay kung ano ang kakainin. Kung umuulan at walang makuhang pagkain, papasok silang gutom o minsan, hindi na lang papasok. Naikwento rin ni Mylene na minsan, ang baon nila ay pipino at asin. Natawa naman si Russell nang maalala niyang pinayuhan sila ng guro na magbaon para sa exam. Nagbaon naman sila, ng kamote, at doon na kumain sa tabi ng kalsada. Binigyan pa sila ng teacher ng sardinas, kaya tuwang-tuwa na sila noon. Ayon kay Ma'am Nida, dito ay hindi na sila kumakain ng sardinas, pero sabi ni Russell, namimiss pa rin niya minsan ang lasa nito. Naalala rin ni Russell na noon, sobrang naaawa siya sa mga kapatid niya na naghahangad lang ng simpleng candy o pagkain paninda pero wala siyang maibigay dahil wala silang pera. Ang vlog na ito ni Ma'am Nida ay hindi lang simpleng update, ito ay paalala kung paanong ang malasakit, suporta, at tamang gabay ay kayang baguhin ang buhay ng kabataan. Sina Mylene at Russell ay buhay na patunay na ang edukasyon, kapag sinamahan ng pag-aaruga at tulong ng kapwa, ay nagbibigay ng tunay na pag-asa. Sana'y magsilbi itong inspirasyon sa marami, na kahit gaano kahirap ang pinanggalingan, may pag-asa pa ring makaahon basta may mga taong handang tumulong at may kabataang handang magsikap. Dito planong bigyan ng package ang pamilya ni Ariel, magkatabi lang pala ang kanilang bahay. Nakaka-inspire at nakakataba ng puso ang naging pahayag ni Edito sa kanyang video tungkol sa kagustuhan niyang bigyan ng tulong ang pamilya ni Sir Ariel, na kilala rin bilang ka-aktor vlog. Isa itong patunay na totoo ang malasakit niya hindi lang para sa kanyang mga kibar-angay, kundi pati na rin sa mga kapwa content creator na nangangailangan. Ang desisyong magpaalam muna kay Sir Paul bago mag-abot ng tulong ay nagpapakita ng kanyang respeto at kababang loob. Kahit pa malapit lang ang bahay ni Sir Ariel sa kanila, hindi lang ito simpleng pagbibigay.
kundi isang hakbang na may puso, paggalang, at tamang pakikisama. Ang mabilis na pagpayag ni Sir Paul ay simbolo rin ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga vloggers na may iisang layunin, ang tumulong at magbigay pag-asa. Sana'y magsilbi itong inspirasyon sa lahat na kahit simpleng paraan, basta't mula sa puso, ay kayang makapagbigay liwanag sa buhay ng iba. Sa unang araw ng klase, hinatid ni Edito si Nenita. Nakaka-inspire panoorin si Edito ngayong unang araw ng pasok ni Nenita. Simple lang yung ginawa niya, hinatid lang si Nenita sa school, pero ramdam mo agad yung malasakit. Hindi lang ito basta paghatid, kundi isang tahimik pero makapangyarihang paraan ng pagsuporta. Sa panahon ng bagong simula, ang laking bagay na may taong naniniwala at handang umalalay sa'yo. Hindi rin biro ang routine ni Nenita bilang estudyante. Araw-araw niyang pinipili ang sakripisyo para lang makapag-aral. Tuwing Lunes hanggang Huwebes, sa bahay muna siya ng kanyang ate Juanita, mas malapit kasi yun sa school. Pero pagsapit ng Biyernes, uwian na. Babalik siya sa piling ni Nanay Lorna para doon naman siya hanggang Linggo. Ganito ang ikot ng linggo ni Nenita, puno ng disiplina, pagod, at tiyaga. Pero sa kabila ng lahat ng yun, tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-abot ng pangarap. Isa siyang inspirasyon sa mga kabataang, kahit may kahirapan at layo, ay hindi sumusuko. At dahil naroon sina Edito, Nanay Lorna, at Ate Juanita na buong pusong sumusuporta sa kanya, alam nating malayo ang mararating ni Nenita. Edito humingi ng tawad sa kanyang mga viewers, malapit din pala siyang ebolya noon ng kanyang mga magulang, nakakabilib at nakaka-inspire ang katapatan ni Edito sa kanyang naging pahayag sa vlog. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga viewers, lalo na sa mga nag-chat at nagtatanong noon kung totoo nga bang nawawala si Nenita dahil sumama sa lalaki, kahit alam niyang maraming nangungulit at nag-aabang ng sagot. Pinili niyang manatiling tahimik at igalang ang kabuuan ng plano ni Sir Paul, at ang tanging sagot lang niya sa lahat ay, abangan na lang sa vlog ni Sir Paul. Ngayon na lumabas na ang katotohanan na ito'y bahagi lamang ng isang teleserye na may aral, mas na-appreciate natin ang disiplina, respeto, at paninindigan ni Edito sa gitna ng pressure at mga haka-haka. Ang teleseryeng ginawa ni Sir Paul ay hindi para manlinlang, kundi para magmulat, lalo na sa mga kabataang katutubo na katulad ni Nenita. Isa itong paalala na hindi dapat isang tabi ang edukasyon kapalit ng maagang pag-aasawa. Ang ganitong mga desisyon ay hindi biro, at maaaring makaapekto sa buong kinabukasan ng isang tao, kaya mahalagang maipaintindi sa mga kabataan na may tamang oras para sa lahat ng bagay. At ang pag-aaral ay isang pundasyong hindi pwedeng palitan ng kahit anong bagay sa mundo. Mas naging makahulugan pa ang mensaheng ito nang ibinahagi ni Edito ang kanyang sariling karanasan, na minsan na rin siyang halos ipagkasundo ng kanyang mga magulang sa isang babae na gusto rin ng pamilya niya. Pero sa huli, ang respeto ng kanyang ama sa kanyang sariling desisyon ang naging dahilan kung bakit hindi siya napilit. Doon natin makikita na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa kagustuhan ng iba, kundi sa kalayaan mong piliin ang tamang landas para sa sarili mong kinabukasan. Ang lahat ng ito ay hindi lang simpleng kwento, ito ay buhay na aral na dapat pakinggan, pahalagahan, at ibahagi pa sa mas marami.